Pagmulat ko, nasa kama ako na parang joke at nakatali ang mga kamay at paa ko sa bawat sulok. Kahit hindi ako magsasalita, mapapatawa pa rin nila ako. Kahit ang pag-inom ng tubig ay kailangan kong gawin sa bibig niya. Dahil lang nakuha ko ang unang pwesto sa school, itinulak niya ako. Sinuntok niya ako hanggang sa nasuka ako. Gusto niyang maging boyfriend ko at nagpadala pa siya ng mga tao para dukutin ako mula sa dormitoryo. Sa loob ng silid-aklatan ng Jiangxing University. Nakahiga ako at nagpapahinga sa pwesto ko malapit sa bintana. Biglang may narinig akong tunog ng mga takong sa sahig, papalapit. Dahil mahina ang tulog ko, medyo nagulat ako. Medyo naiinis akong nagtanong, sino yan? Hindi mo alam na kailangang tahimik sa silid-aklatan? Nahirapan akong matulog at ginising mo ako agad. Pag-angat ko ng tingin, unang nakita ko ay isang pares ng itim na takong. Sa ilalim ng itim na palda, nakita ko ang mahahabang binti. Kasunod nito ay isang mukhang nagielo. May malamig na aura. Sabi ni Jiang Lingyu ng malamig. Tinatawag mo ako. Nakatingin sa mukhang galit na babae, bahagya kong sinimangot ang noo ko. May kailangan ka sa akin. Tinitigan ko ang malamig ngunit magandang mukha at bigla kong naramdaman na pamilyar ito. Parang nakita ko na siya dati. Hindi pinansin ni Jiang Lingyu ang sinabi ko. Ikaw ang kumuha ng unang pwesto sa exam D. Sa tuwing binabanggit ang unang pwesto, agad kong nakilala ang babae sa harap ko. Hindi katakataka na pamilyar siya, parang nakita ko na siya dati. Hindi ba siya ang sikat na anak ng pamilya Jiang sa school? Nakuha niya ang unang pwesto sa entrance exam at ang galing niya. Hindi lang siya matalino, maganda rin siya. Higit sa lahat, narinig ko na ang pamilya Jiang ay may malaking impluensya. Habang nakatingin sa galit na si Jiang Lingyu sa harap ko, tumayo rin ako ng tuwid. Ito ay dahil nakuha ko ang una niyang pwesto. Kaya ba siya nandito para guluhin ako? Ako nga, may problema ba? Tumayo ako at walang takot na humarap sa anak ng pamilyang ito. Masasabi ko, kahit papaano, ako na ang sikat na tao sa Jiangxing University ngayon. Hindi ako dapat matalo sa porma. Nang aminin ko ang aking pagkakakilanlan, biglang nawala ang lamig sa mukha ni Jiang Lingyu. Pinalitan ito ng isang nakakagulat na ngiti. Nang akala ko ay magsisimula na siyang manggulo, biglang itinaas ni Jiang Lingyu ang kanyang kamay habang nakangiti. Itinuro niya ako gamit ang kanyang daliri sa isang mapilit at hindi matitinag na tono. Mabuti. Simula ngayon, ikaw ang magiging boyfriend ko. Nakangiti siya ng malaki, ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa. Nang marinig ko ito, nagulat ako. Tinitigan ko si Jiang Lingyu sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya ng may awa. Hay, hindi ko akalain na baliw ka. Akala ko pa naman ay nandito ka para manggulo. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako at naglakad palabas ng silid-aklatan. Ngunit agad akong hinawakan ng isang kamay. Pagkatapos, nakaramdam ako ng malakas na suntok sa tiyan. Hindi ko makontrol ang sarili ko at napaluhod ako sa sahig. Ang sakit sa tiyan ay umabot sa aking mga ugat. Baliw ka talaga. Sinipa ako sa tiyan gamit ang kanyang takong. Kahit nag-ehersisyo ako, hindi ko kaya ang ganitong sipa. Nalamig na tiningnan ni Jiang Lingyu ang nakaluhod sa sahig. Nakakagulat ang kanyang pagiging kalmado. Hindi mo ito kasalanan, ikaw mismo ang tumakbo. At sa buong buhay ko, ito ang unang beses na may nangahas na kausapin ako ng ganito. Ang ingay na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa silid-aklatan. Nang makita ang aking kaibigan sa sulok, naglabas siya ng cellphone para kunan ng litrato at ipost sa social media. Ngunit nang makita nila na si Jiang Lingyu ang gumawa nito, nagbago ang kanilang mga mukha at walang pag-aalinlangan silang tumakbo palabas ng silid-aklatan. Nakakatawa, hindi nila kayang galitin ang anak na ito. Pero maraming mabubuting tao ang nakahanap sa mga guro ng library. Tumingin siya sa mga guro ng library na papalapit mula sa malayo at ibinalik ni Jiang Lingyu ang kanyang tingin at lumuhod. Tinapik niya ang aking baba gamit ang kanyang kamay. Mayroon pa ring bakas ng sakit sa aking mukha. Matindi ang aking pagtingin sa babaeng baliw na malapit sa akin. Baliw ka, tatandaan kita. Mag-ingat ka kapag naglalakad ka sa gabi. Ngunit sa susunod na segundo, nanigas ang aking mga mata. Ang mga labi na bumuka dahil sa sakit ay naharangan at bago pa ako makatugon, ang aking mukha ay agad na napuno ng sakit. May dumadaloy na amoy ng dugo sa aking bibig. Kinagat ni Jiang Lingyu ang aking mga labi. Umisi si Jiang Lingyu at mumiti sa akin. Mag-iiwan muna ako ng marka ngayon. Mula ngayon, akin ka na. Bukas ay Sabado na at hihintayin kita sa gate ng paaralan sa umaga. Mag-uusap tayo ng maayos pagdating yon. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Jiang Lingyu na nakasuot ng high heels. Ang itim na slip dress na suot niya ay nagniningning. Tanga lang ang pupunta. Habang pinapanood ko ang likod ni Jiang Lingyu na papalayo, pinunasan ko ang dugo na dumadaloy sa aking mga labi sa galit.
Pagkatapos, dali-dali akong umalis sa library at tumakbo pabalik sa dormitoryo. Agad akong humiga sa kama. Lubos akong nalulungkot. Hindi ko alam kung bakit ako ginulo ng isang baliw at kailangan pa akong maging kasintahan niya. Dahil sa pag-usisa, bumalik din siksukang sa dormitoryo. Nagulat siya nang makita akong nakahiga sa kama. Kaya naman, bakit ka nakaisip na bumalik dito para matulog ngayon? Huwag mo nang itanong. Nakatagpo lang ako ng isang baliw. Umupo ako mula sa kama na malungkot at sinabi ko ang nangyari sa library. Hindi ko tiningnan ang aking kapalaran noong lumabas ako ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nananampal ng babae. Kung hindi, sa loob ng 3 segundo, siya ay luluhod at hihingi ng kapatawaran. Tiningnan niksukang ako na parang nagmukha akong sira. Ililigtas kita. Huwag mong sabihing hindi ko sinabi sa iyo, si Jiang Lingyu ay miyembro ng lahat ng club. At siya ang pinuno sa kanila. Hindi ko nabanggitin ang iba, ang lakas lamang ng kanyang braso ay kaya niyang talunin ang 2 tao. Pagkarinig ko nito, bumalik ako sa kama na medyo nag-aalala. Mahirap na hindi ko amuyin. Tanong niksukang nang hindi lumilingon. Pupunta ka ba sa appointment bukas ng umaga? Isang magandang figura ang nakatayo sa gate ng paaralan na may matinding lamig sa kanyang mukha. Para sa appointment ngayon, nagbihis si Jiang Lingyu para ipakita ang pinakamagandang bahagi niya sa akin. Ang kanyang balat ay parang jade, ang kanyang mukha ay pino na may mahinang makeup. Ngunit sa sandaling ito, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Tinaas niya ang kanyang relo at tiningnan ang oras. Lagpas na 10:00, hindi pa rin siya dumadating. Maya-maya, isang bodyguard na naghahanap ng balita ang tumakbo mula sa dormitoryo ng mga lalaki na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Miss, si Young Master Wang ay parang natutulog pa rin sa dormitoryo at hindi pa nagigising. Sa pagkarinig nito, agad na nagdilim ang mukha ni Jiang Lingyu. Naghihintay siya dito ng maaga, gustong magbigay ng magandang impresyon. Siya pala, natutulog pa rin sa kama. Palagi lang si Jiang Lingyu ang naghihintay sa iba. At walang sinuman ang nangahas na ipahintay siya ng ganito katagal. Dalhin mo siya sa akin, sabi ni Jiang Lingyu na may malamig na mukha. Agad niyang dinala ang mga tao patungo sa dormitoryo ng mga lalaki. Ang 3 bodyguard sa likuran niya ay handang lumaban, mukhang nakakatakot. Mabilis, ang dormitoryo ng mga lalaki ay nagulo. Ang pagpasok ni Jiang Lingyu sa dormitoryo ng mga lalaki. Mabilis na kumalat ngunit walang nangahas na magsalita. Ang pamilya Jiang ay isa sa mga pangunahing mamumuhunan ng Jiangxing University. Kung magkakaroon ng kaaway ang dalagang ito, hindi maiiwasan ang mga problema sa hinaharap. Sa isang iglap, si Jiang Lingyu ay dumating na may malamig na mukha. Sa pintuan ng dormitoryo 111, ang bodyguard sa likuran ay sumugod at itinulak ang pinto. Naglakad si Jiang Lingyu papasok. Sumunod ang 3 bodyguard at sinara ang pinto. Maya-maya, mula sa loob ng pinto, naririnig ang ilang tunog. Siksukang, nasa pilitang ginising sa dormitoryo 111. Nakatapon sa sulok na may takot sa mga mata. Nakatali ang lahat ng kanyang paa at kamay. Nakatape din ang kanyang bibig. Sinubukan niyang kumawala, gustong gisingin ang tulog na ako, ngunit mabilis na nawala ng tapang. Si Jiang Lingyu naman ay lumapit sa isang kama sa loob. Tiningnan niya ako ng malamig habang mahimbing akong natutulog at napatawa siya ng mapait. Naghihintay ako sa kanya sa gate ng paaralan ng maaga. Ang taong ito ay talagang marunong mag-enjoy. Tila hindi niya sineryoso ang sinabi ko. Para sa isang lalaking boyfriend na hindi sumusunod, sa tingin ni Jiang Lingyu ay kailangan niya akong turuan ng maayos. Ako ay nakahiga sa kama, yakap ang kumot at mahimbing na natutulog. Ngunit maya-maya, nakaramdam ako ng kirot sa aking mga labi na agad na bumangon sa akin. Siksukang na nasa sulok ay nagulat din. Hindi niya mapigilan na tumingin sa akin na ginising ni Jiang Lingyu sa pamamagitan ng pagnguya. Naisip niya na medyo naiinggit siya. Ang paghalik ay bagay na basta-basta lang ginagawa. Pakawalan mo siya at ako na ang bahala. Umisi ako, ngunit sinakal ako ni Jiang Lingyu sa aking leg. Sa aking mga mata may pagkabigla. Malamig ang mga mata ni Jiang Lingyu at ang kanyang pulang labi ay direktang tumakip sa aking mga labi. Ang kanyang matutulis na maliliit na ngipin ay direktang kumagat. Ang amoy ng dugo ay muling bumalot sa aking bibig. Ang sugat na nahihirapan akong pigilan ang pagdurugo ay muling nabuksan. Nagsimulang manginig ang aking katawan dahil sa matinding sakit. Ngunit mahigpit akong hinawakan ni Jiang Lingyu, hindi ako binibigyan ng pagkakataong kumawala. Ang eksenang ito ay tumagal ng 5 minuto. Kalaunan, sumuko na ako sa paglaban. Pakawalan mo ako. Ngumiti ng malamig si Jiang Lingyu, nakaupo sa tabi ng kama, at sinabing, walang sinuman ang kailanman nangahas na i-host ako. Wang Yu, magaling ka. Pero kung mas lalo kang lumalaban, mas lalo akong nagiging interesado. Nasa paanan ako ng kama at sigaw ko, nabobo ka na ba?
Ito ay dormitoryo ng mga lalaki. Hindi ba dahil lamang nakuha mo ang unang pwesto? Ibibigay ko na lang sa iyo sa susunod, okay na ba? Sa pagkakarinig nito, mas lalong lumamig ang mukha ni Jiang Lingyu na parang nababalutan ng hamog. Sinasabi mong ipapasa mo sa akin. Ngumiti si Jiang Lingyu. Mula pagkabata, hindi mabilang ang mga parangal na nakuha niya. Ang mga titulong natanggap niya ay hindi rin mabilang. Ngayon, may nagsasabing ipapasa niya sa kanya. Sinasabi mo bang hindi ako kasing husay mo? Malamig na tinitigan ako ni Jiang Lingyu na parang gusto niyang basahin ang buong pagkatao ko. Nang makita ko ang tingin na iyon, naging mahiyain ako. Hindi ako umamin o tumanggi. Nakita ko ang 3 bodyguard sa likuran na nakatingin sa akin ng masama. Sino ang hindi matatakot? Sumisigaw ako sa galit, kung alam ko lang na ganito kahirap ang makakuha ng unang pwesto. Dapat sana ay mapagpakumbaba na lang ako. Ngayon, napahamak pa ako. Tumayo si Jiang Lingyu, pumalakpak at malamig na nag-utos. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong makita siya sa ibaba. Pagkatapos, umalis siya nang hindi lumingon. Sa aking takot na mga mata, mabilis na sumugod sa akin ang 3 bodyguard. Sa isang iglap, puno ng aking mga sigaw ang dormitoryo. Anong ginagawa ninyo sa damit ko, mga manyak? Tinatanggalin niyo rin ang aking pantalon. Hindi na ito makatarungan. Mga kapatid, magpakita naman kayo ng awa. Mag-iwan na kayo kahit pantalon lang. Nakita ni Xukang sa sulok ang eksenang ito at nanginginig siyang napapikit. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagliligtas sa iyo. Hindi ko rin magagawa. Sa ibaba ng dormitoryo ng mga lalaki. Isang pulang may batch ang nakaparada doon. Sa marangyang pinalamu siya na likurang upuan, si Jiang Lingyu ay nakakross ang kanyang mahaba at pinong mga paa. Tumaas ang kamay ko at nakita kong may 1 minutong natitira, at sa susunod na segundo ay bumukas ang pinto ng sasakyan at itinapon ako sa loob. Ang ulo ko ay aksidenteng sumandal sa paa ni Jiang Lingyu. Nakatingin sa akin si Jiang Lingyu mula sa itaas habang nakahiga ako sa paanan niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang paa niya at tinapakan ang ulo ko. May malamig na ngiti sa mga labi niya. Mukhang kontento ka sa ganitong pakikitungo, hindi ba? Ako na nakayapak ay napahiya. Hindi ko akalain na makakasakay ako sa ganito kagandang sasakyan. Napilitan akong magtanong kay Jiang Lingyu na nakaupo sa tabi ko. Miss, ano ba talaga ang nagustuhan mo sa akin? Nangangako ako na gagawin ko ang lahat kung sasabihin mo lang. Talaga bang hindi mo gusto ang pagsama sa akin? Medyo nagalit si Jiang Lingyu, tinitingnan ako ng mapanganib. Kung maglakas loob akong sumagot ng hindi. Alam mo na kung ano ang mangyayari. Nangunot ang noo ko. Kung gayon, tiyak na may dahilan ka para gusto mong makasama ako. Alam mo, bago kahapon, hindi pa tayo nag-uusap kahit minsan. Nakasandal sa gilid, biglang tumawa si Jiang Lingyu. Gawa tayo ng kasunduan. Gusto kong makasama ang mga mahuhusay na kasing edad ko. Sa ngayon, pwede ka na. Hanggat nakikipag-ugnayan ka sa akin bilang kasintahan sa hinaharap, maaari kitang bigyan ng kayamanan na hindi mo maiisip. Ano, magandang deal, di ba? Sa tingin ni Jiang Lingyu, kahit sino ay papayag sa kanyang kasunduan, maliban kung sila ay hangal. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang biro sa Jiangxing University. Lalo na ang kanyang background. Ilang lalaki ang tatanggi sa isang babaeng tulad niya na maging kasintahan? Tinatanggihan ko. Halos walang pag-iisip na tumanggi ako na nagpatigil sa ngisi ni Jiang Lingyu. Mga dahilan, itinaas ko ang 3 daliri at dahan-dahang sinabi. Una, hindi ka talaga ang tipo ko. Pangalawa, hindi ako interesado sa kayamanan na binanggit mo. Wala akong masyadong ambisyon. Basta mabuhay ng maayos. Kahit na marami pa akong pera, sayang lang. At ang pangatlo, nakita ko ang pagdududa sa mga mata ni Jiang Lingyu. Wala akong interes sa paglalaro ng bahay-bahayan. Hindi ba ang gusto mo lang ay ang tinatawag na laro ng pagkakaibigan? Hindi ako interesado sa mga bagay ng bata. Sa puntong ito, hindi lang si Jiang Lingyu ang nagulat, kundi pati ang driver na nakaupo sa harap at tahimik na nagmamaneho ay hindi mapigilang lumingon sa likod. Ang batang ito ay talagang naglakas ng loob sabihin iyan sa miss. Mukhang naghahanap siya ng gulo. Masyado ka pang bata. Tulad ng inaasahan, sa susunod na sandali, ang ngiti sa mukha ni Jiang Lingyu ay biglang nawala. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at lumingon siya sa driver at nagutos. Diretso sa villa. Napaligal sa akin ito. Hindi kaya gusto niyang iwi ako at saktan ako ng husto. Diyos ko, pakawalan mo ako. Hindi pa ako tapos magsalita. Walang sabi-sabi, tinamaan ako ni Jiang Lingyu sa likod ng ulo gamit ang kamay niya. Nanlaki ang mga mata ko at nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Dumilat ako ng mata at nakakita ako ng pamilyar na kisam. Nasaan ako? Ang aking mga kamay at paa ay mahigpit na nakakadena sa 4 na sulok ng kama. Hindi ko talaga makawala. Shit! Agad akong nagising. Nagsimula akong magpumiglas ng walang pag-iisip.
Ang mga kadena na nakakabit sa aking mga kamay at paa ay lumikha ng ingay. Ang babaeng baliw na iyon ay nagkadena sa akin. Ano ang gusto niyang mangyari? Baka dahil tinanggihan ko siya, gusto niyang patayin ako para walang makakaalam. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto na yari sa Jade, at lumabas ang puting singaw. Kasabay nito ang isang mabangong amoy sa hangin. Narinig ko ang ingay kaya tumigil ako sa pagpupumiglas at lumingon. Agad akong namula at hindi ko napigilang ipikit ang aking mga mata. Baliw ka! Nakita kong lumabas si Jiang Lingyu mula sa Jade. Ang basang buhok niya ay tumutulo pa ng tubig. Ang mas mahalaga, nakasuot lang siya ng manipis na puting kamiseta at bahagyang nakalabas habang papalapit sa kama. Dahil kakaligo niya lang, basa ang puting kamiseta dahil sa mga patak ng tubig na hindi pa napupunasan na naglalabas ng maraming kaseksihan. Halos kalahati ng kanyang balat ay nakalantad na. Nang makita ni Jiang Lingyu ang pamumula sa aking mukha, bumiti siya ng nakakaloko. Nakatali ako sa kama, nakapikit ang aking mga mata, at medyo nanginginig ang aking boses. Babalaan kita. Kahit makuha mo ang aking katawan, hindi mo kailanman makukuha ang aking kaluluwa. Higit pa rito, lumalabag ka sa batas. Lumalabag sa batas? Si Jiang Lingyu, nakaupo sa tabi ng kama na walang sapin sa paa, ay pinunasan ang mga patak ng tubig sa kanyang buhok. Hindi ka ba nahihirapan? Ang pagpipilit sa iyo ang lumalabag sa batas. Paano ka pa naging mas matanda sa akin? Nahihiya akong matalo sa iyo. Nagpupumiglas ako. Ate, ano ba talaga ang gusto mo? Pakawalan mo na ako, okay lang ba? Pangako, hindi na ako makikipagtalo sa iyo sa susunod. Pakawalan ka. Si Jiang Lingyu ay nakatayo sa kama na walang sapin sa paa. Tiningnan niya ako ng may pagmamataas at sinabi ng may paghamak, hindi mo ba sinabi na ako ay naglalaro? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ako ba ay naglalaro. Habang sinasabi ito, umupo si Jiang Lingyu sa aking tiyan, hinawakan ang aking mukha at hinalikan ako. Binuksan ko ang aking mga mata. Dahil sa sapilitang paghalik, bumilis ang aking paghinga. Sa tahimik na silid, tanging ang mabibigat na paghinga ng dalawang tao ang maririnig. Binitawan niya ang aking kamay at diretsong tumingin sa akin. Sa tingin mo ba naglalaro pa rin ako? Ang aking bibig ay puno ng lasa ni Jiang Lingyu. Mahigpit ko siyang tiningnan. Hindi mo mapipigilan ito. Ngumiti si Jiang Lingyu. Talagang isang matigas ang ulo na kuneho. Pagkatapos, sa aking nakakatakot na tingin, lumapit si Jiang Lingyu. Pagkalipas ng isang oras, sumigaw ako ng pagsuko. Nakita ni Jiang Lingyu ang isang kontentong ngiti. Talagang, upang harapin ang isang matigas ang ulo na kuneho. Kailangan mo pa rin ng mas matatag na paraan. Gusto mo bang maging kasintahan ko? Maging. Sa wakas ay napalaya na ako mula sa pagkakagapos ng aking mga paa at kamay. Ninisihan ko ang aking mga ngipin at tiningnan si Jiang Lingyu na papunta sa banyo. Hintayin mo ako, baliw. Hindi ako magiging tao kung hindi ako makaganti sa paghihiganti na ito. Pagkatapos magpalit ng itim na damit, tiningnan ni Jiang Lingyu ako na mabagal na sumusunod sa likuran niya, malamig na sinabi. Sa tingin ko kailangan kong turuan ka ulit. Nang makita ko ang mapanganib na tingin na iyon, agad akong nanindig ang balahibo at bumilis ang aking mga yapak. Mabilis akong sumakay sa kotse. Nang makita ang aking mabilis na kilos, tumango si Jiang Lingyu ng kontento. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala, pinalitan ng lambing. Tara na sa Tianhua Mall. Opo, miss. Nang huminto ang kotse sa pintuan ng mall dahil weekend. Kaya maraming tao ang pumunta sa mall ngayon. Karamihan ay pumasok ng grupo-grupo. Bumaba ka. Ang kagandahan ni Jiang Lingyu ay agad na nakakuha ng atensyon ng marami na naging sentro ng atensyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa akin. Biglang nanindig ang balahibo ko na parang may nakakatakot na bagay na nakatingin sa akin. Agad akong nanindig ang balahibo. Doon ko napansin na nakatayo pa rin si Jiang Lingyu doon, hindi balak na umalis. Dahan-dahan akong bumalik. Bakit hindi ka umaalis? Ano ang relasyon natin ngayon? Ang tingin ni Jiang Lingyu ay napakalamig habang nakatingin sa akin. Sa pandinig ko, nagpakita ng pag-aalinlangan ang aking mukha, pagkatapos ay sumagot ako sa hindi tiyak na tono. Magkasintahan. Ngunit ang mabilis na pag-aalinlangan na iyon ang lalong nagpasama ng loob ni Jiang Lingyu at malamig siyang nagsalita. Ibaling mo ang likod mo. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod ako. Kung hindi ko gagawin, baka sipaan ako ng babaeng ito sa harap ng lahat. Nang tumalikod ako, itinaas ni Jiang Lingyu ang kanyang puting paa at malakas na sinipa. Sinipa niya ang puwet ko. Naku po, hindi handa, tinamaan ako ng 1 metro ang layo. Ang mukha ko ay direktang sumalubong sa sahig. Ang sipa na iyon ay nagulat sa mga tao sa paligid. Nagbago ang tingin ko kay Jiang Lingyu. Nagbago ang mga mata ko pagkatapos ay nawala. Hindi na sila naglakas loob na manood. Pinunasan ko ang aking puwet at bumangon mula sa lupa,
tumingin kay Jiang Lengnu at nagalit na sinabi. Bakit mo ako sinipa, baliw ka ba? Tumingin si Jiang Lengnu sa akin na malamig ang mukha at malamig na sinabi, ang sipa na ito ay dahil sa puso mo. Hindi mo pa rin ako itinuturing na girlfriend, kaya hindi ako masaya. 2 araw pa lang tayong magkakilala. Kung ituturing kita bilang girlfriend, malas na. Habang palayo ang mga tao sa paligid, kakaunti na ang nanonood. Biglang umikot ang mga mata ko. Hindi na ito ang mansyon. Bakit hindi ako tumakas ngayon? Bagaman malakas ang babae, babae pa rin siya. Ang bilis niya ay tiyak na hindi mas mabilis kaysa sa akin. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, naramdaman ko na ang planong ito ay napakagaling. Ngunit bago iyon, kailangan kong pabagsakin ang pagbabantay ng babaeng ito. Mayroon pa ring ilang bodyguard sa likuran. Wala akong kumpiyansa na tatakbo ako ng mas mabilis kaysa sa kanila. Sa pag-iisip nito, nawala ang galit sa aking mukha. Pinalitan ito ng isang taos pusong ngiti. Direktang lumapit ako at hinawakan ang kamay ni Jiang Lengyu. Hehe, hindi ko naintindihan kanina. Maikli pa lang ang panahon na magkakilala tayo. Kung ikaw ay mapagbigay, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Nang makita niyang hawak ko ang kanyang kamay. Nabawasan ang hindi kasiyahan ni Jiang Lengyu. Mabuti na lang at alam mo kung ano ang tama. Kung gayon, papatawarin kita sa pagkakataong ito. Sinabing ang dalawa ay naglalakad hawak kamay papasok sa mall. Sa paningin ng mga tao sa labas, ito ay isang pares ng mga bagong kasal na magkasintahan, napaka-sweet. Ibig ko sanang magsalita para humingi ng inumin bilang dahilan para pumunta sa banyo at tumakas, ngunit hinila ako ni Jiang Lengyu papasok sa isang tindahan ng relo. Lumapit ang manager na nakasuot ng black silk at magalang na sinabi kay Jiang Lengyu, Miss Jiang, ano ang kailangan mo? Binitawan din ni Jiang Lengyu ang kamay ko at malamig na nag-utos sa manager, humanap ka ng relo na babagay sa kanya, ang pinakamahusay. Narinig ko ito, hindi ko napigilang manigas. Hindi maganda iyan. Paano magiging maayos ang isang mahirap na estudyante na magsusuot ng mamahaling relo? Bilang tugon, malamig na sinabi ni Jiang Lengyu, ikaw na ngayon ang kasintahan ko. Ang buong kasuotan mo ay wala pang 500 yuan. Kung hindi ka nahihiya, ako ang mahihiya. Dahil sinabi na nila iyon, wala na akong masabi. Umiti ang manager at lumakad papunta sa glass display. Kumuha siya ng 3 pinakabagong limited edition na relo mula sa loob. Nang makita ko ang 3 relo na halatang mahal sa harap ko, tumingin ako kay Jiang Lengyu sa tabi ko. Bakit ka tumitingin sa akin? Sige na, pumili ka na. O kaya kunin mo na lahat. Nang marinig ko ito, agad akong pumili ng pinakagitnang relo. Mukhang hindi naman halata ang itim at puting disenyo. Ito na lang. Tumawa ang manager at ibinalik ang 2 relo. Okay, walang problema. Ang kabuang presyo ng relo na ito ay 2 milyon, napakabihira sa bansa. Magkano? Nang marinig ko ang presyo, muntik nang mabitawan ng mga kamay kong maihawak ng relo ang relo. Napakagaling. Isang relo lang, 2 milyon agad. At si Jiang Lengyu nang marinig ang presyo. Hindi man lang kumurap, dumiretso sa bulsa at kinuha ang isang black card. Ibinigay na niya at sa kaliwang pulso ko, may bagong relo na. Ang halaga ko biglang umangat mula 500 tungo sa 2 milyon. Paglabas namin ng relo store, lumapit si Jiang Lengyu at bumulong sa aking tainga. Ngayong may relo ka na, kung sa susunod na dati ay mahuli ka pa, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang buhay. Nang marinig ko ito, napangiwi ako. Hindi lang para sa sarili kong damit na napamahal, kundi para lang hindi ako mahuli sa date. Kailangan kong sabihin, ang mga mayayaman talaga ay may sariling mundo. Para mabilis na makalayo, tinuro ko ang milk tea shop sa malayo at nagmungkahi. O baka gusto mong imbitahin kita ng milk tea. Tiningnan ni Jiang Lengyu ang milk tea shop na hindi kalayuan. Bihira siyang uminom ng ganitong pangkaraniwang inumin. Pero dahil ito ang unang beses na imbitahin ko siya, tinanggap na niya ito ng bahagya. Sige, kahit ano pa ang gusto mo. Masaya akong iginya ko siya doon. Ang ilang bodyguard sa likuran ay natural na sumunod ng malapitan. Sa weekend, hindi kakaunti ang pumipila. Ang ruta ng pagtakas mamaya. Nakapila kami ng mahigit 10 minuto. Pagkaraan ng ilang sandali. Nag-order lang ako ng 2 milk tea. Pagkatapos kong ibigay ang isa kay Jiang Lengyu, agad kong ininom ang milk tea. Tinitigan ni Jiang Lengyu ang milk tea sa kanyang kamay, pagkatapos ay tiningnan ang milk tea na aking sinimulan. Diretso niyang inagaw ang tasa na aking ininom. Ito ang iinumin ko. Matapos pa kaming maglakad-lakad ng ilang sandali sa mall, tanghali na. Nang makita kong malapit na ang oras, natural na sinabi ko, pupunta lang ako sa banyo. Hintayin mo ako dito saglit. Walang duda si Jiang Lengyu, tumango siya. Biglang lumakas ang loob ko at tumakbo papunta sa banyo. Sa aking mukha ay hindi mapigilang ngiti. Ha ha ha, sa wakas makakatakas na ako sa demonyong ito.
Pagpasok ko sa banyo, mabilis akong tumakbo sa pinakamalapit na bintana, binuksan ito, at sumilip sa ibaba. Nasa pangalawang palapag kami ng mall. Sa taas na ito, kaya ng aking pisikal na kakayahan. Hinawakan ko ang bintana at ibinaba ko ang aking sarili. Pagkatapos ay tumingin sa damuhan sa ibaba at tumalon. Bago pa man ako bumagsak, natatawa na ako. Kalayaan, darating na ako. Sumulyap ako pabalik sa direksyon ng ikalawang palapag at hindi ko napigilang matawa. Akala mo mahuli mo pa rin ako. Maglaro na lang kayo ng bahay-bahayan doon. Sabi ko at tumakbo palabas ng mall nang hindi lumingon. Ang bilis ko, parang kidlat. Ang aking mukha ay may ngiti ng kabataan, puno ng pangarap para sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, isang taxi na may dilaw at puting kulay. Ang papalapit at huminto sa aking harapan. Hindi ko na inisip at sumakay na agad ako. Manong, sa Jiangxing University po tayo, pinakamabilis. Nang bumukas ang pinto, bigla akong natigilan. Sa nakakatuwang ngiti, tumingin ako sa matipunong lalaki sa loob ng sasakyan. At si Jiang Lingyu na galit na galit. Paano ka napunta dito? Sa loob-loob ko, halos umiiyak na ako. Impossible. Napaka-perpekto ng plano ko. Paano ako nahuli? Siguradong may mali. Nakaupo si Jiang Lingyu sa sasakyan at malamig na tumawa sa akin. Mabilis ka rin tumakbo, ah? Kaya pala nung nasa labas tayo ng mall ay napakamasunurin mo, yun pala balak mong tumakas. Dahil nandito na tayo, hindi na ako magpapanggap. Tama ka, yun talaga ang gusto kong gawin. Ano ang magagawa mo sa akin? Kung kaya mo, patayin mo ako. Nakatitig ako sa babaeng iyon, hindi ako nagpatalo sa kanyang tingin. Nakikita kong may bahid ng pagdududa sa mukha ni Jiang Lingyu, parang sinasabi niyang, mabuti. Dahil gusto mong mamatay, tatanggapin ko na. Nagsalita si Jiang Lingyu direkta sa kanyang kasamahan, magmaneho ka papunta sa lugar na walang tao at ihulog mo ang taong ito doon. Habang nakaupo ako sa tabi, ang aking katawan ay bahagyang nagulat sa aking narinig, ngunit ang aking ekspresyon ay nanatiling matatag at kalmado. Dahan-dahan akong naglabas ng cellphone mula sa aking bulsa at nagpadala ng mensahe. Kasabay nito, Siksukang, na nasa dorm room 111 sa Jiangxing University, ay naglalaro ng online game. Nakatanggap siya ng notifikasyon sa kanyang cellphone. Tulungan mo akong mabilis, nandito ang lokasyon ko, na may kasamang live location sharing na nagpapakita kung nasaan ako. At patuloy itong gumagalaw patungo sa labas ng Jiangxing. Tiningnan ni Siksukang ang mensahe ng tulong sa kanyang cellphone. At pagkatapos ay tumingin sa larong nagsimula na. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha, pagkatapos ay sinampal niya ang sarili. Talagang masama ako. Nag-aalangan pa ako sa pagitan ng aking anak at ng laro. Matapos sabihin ito, agad na kinuha ni Siksukang ang electric bike at lumabas sa dorm. Makalipas ang kalahating oras, sa isang liblib at tahimik na bundok sa labas ng Jiangxing, 3 security guard at isang driver ay naghuhukay ng isang hukay, habang ako ay nakatali at nakatabi. May takot sa aking mga mata, hindi ako makapaniwalang tiningnan ko si Jiang Lingyu na nakaupo sa sasakyan. Seryoso ka ba, senior sister? Mabuti na lang at hindi pa huli para magsisi. Habang lumilipas ang oras, mabilis na nahukay ang 2 metrong lalim na hukay. Kapag naitapon na ang tao, maaari na itong takpan. Bumaba rin si Jiang Lingyu mula sa sasakyan. Ang kanyang mga sapatos ay natapunan ng kaunting putik. Lumuhod siya at tinanggal ang saplot sa aking bibig. May iba ka pa bang gustong sabihin? Hindi ko matutupad ang iyong kahilingan, ngunit maaari kitang pakinggan. Nang matanggal ang saplot, sa wakas ay nakapagsalita na ako. Tiningnan ko si Jiang Lingyu na malungkot. Sister, alam ko na ang aking pagkakamali ngayon. Patawarin mo na lang ako ulit. Alam mo na ang iyong pagkakamali? Tumingala si Jiang Lingyu, ang kanyang malamig na pagwawalang bahala ay kitang-kita. Ngunit nabigyan na kita ng pagkakataon. Hindi pinahahalagahan ng aking lolo ang mga bagay na hindi niya pinahahalagahan. Sinabi niyang gusto niyang itali ang kanyang sarili sa lupa. Sinabi rin niya na nasa Earth Tower siya. Kung talagang gusto mong itali ang iyong sarili, itali mo ang iyong sarili. Kung gusto mong maging mabait, bigyan mo ako ng pabor. Kung mamatay ako, makalipas ang kalahating taon, mawawala ang aking lolo. Tantya ni Jiang Lingyu na ang kanyang sasakyan ay magiging isang bomba. Sasamahan ko siya sa pagbomba. Ako mismo ang magtatali sa aking sarili. At maglalagay ako ng isang grupo ng mga tao dito. Isang maliit na motorsiklo ang sumugod. Siksukang ay nagmamaneho gamit ang isang kamay. At may hawak na kumikinang na kutsilyo sa kanyang kaliwang kamay. Malakas siyang sumigaw, "Huwag kang matakot, paparating na ang iyong ama para iligtas ka." Pagkakita ko kay Siksukang na biglang lumitaw, ang aking mukha ay napuno ng kagalakan. Tila mayroon na akong katiyakan sa aking puso, kaya tumawa ako. "Ha, ang aking lolo ay hindi nagkamali sa iyo. Bilisan mo at tanggalin ang tali ko."
Nagbigay ng senya si Jiang Lingyu sa mga bantay sa gilid. Sumunod kaagad ang mga ito at inilagay ang kanilang mga sarili sa harap ni Xukang. Pagkalipas ng mga 2 minuto, walang emosyong lumuhod si Jiang Lingyu sa harap ko at ni Xukang. Tinimas niya ang laruang kutsilyo sa kanyang kamay. Nang bitawan niya ito, tumalbog pa ito ng 2 beses. Pumuso ako at tiningnan si Xukang, na nakatali rin ng mahigpit, ang pawis ay lumalabas sa aking noo. Sinabi ko sa iyo na iligtas ako, at binigyan mo ako ng isang sirang laruang kutsilyo para isuko ang iyong sarili. Tumingin sa akin si Jiang Lingyu na may interes. Ngayon ang iyong katulong ay kasama mo. Mayroon ka pa bang ibang paraan? Puno ako ng pagsisisi. Ano pa ang maaari kong gawin? Kung susuko na lang ako, hindi ba't mawawala ang aking dangal? Pero kung hindi siya susuko, baka ipadala na siya sa kabilang buhay. Nanginginig si Xukang. Nang makita niyang malapit na siyang mabaon ng buhay, tumingin siya sa akin at nagmakaawa, sige na. Bakit hindi ka na lang sumuko? Napakaganda ni Ate Yu at napakatalino. Iba ang gustong-gusto pa nga ang pagkakataong ito. Impossible. Nagalit ako. Hindi talaga ako susuko. Ako si Wang Yu. Wang ng Sansinukob. Ako, isang matipunong lalaki, papayag akong makipaglaro ng bahay-bahayan sa isang babae. Sinasabi ko sa iyo, imposible ito. Nang marinig ang deklarasyon niyang hindi susuko, nawalan na ng pasensya si Jiang Lingyu. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Tumayo siya at inutusan ang mga bodyguard, tapusin na ninyo iyan. Pagkatapos ay humarap siya at naglakad patungo sa sasakyan. Hindi siya huminto kahit kaunti. Galit na sinabi ni Xukang sa tabi ko, hindi mo ba pwedeng muna siyang paibigin ng konti? Pag nakalayo na tayo, saka na natin pag-usapan. Nang makita ko ang 2 bodyguard na papalapit, medyo kinabahan din ako. Habang papalapit ang 2 bodyguard, mas mabilis na itinulak ako ni Xukang, sumuko ka na nga. Masyado pa akong bata, ayoko pang mamatay. Nang makita kong binuksan na ni Jiang Lingyu ang pinto ng sasakyan, hindi ko na napigilan at sumigaw ako. Nagkamali ako. Pagkasabi ko nito, hindi gumalaw si Jiang Lingyu. Binuksan lang niya ang pinto ng sasakyan at tahimik na nakatalikod sa akin, parang may hinihintay. Naalala ko bigla at sumigaw ulit, asawa ko, nagkamali ako. Nang marinig ang salitang asawa ko, umiti na si Jiang Lingyu at humarap. Inutusan niya ang 2 bodyguard. Kalagan mo sila at isama sa sasakyan. Sa wakas, nakahinga kami ni Xukang ng maluwag, mukhang hindi na kami mabaon ng buhay. Maya-maya lang ay itinapon na ako sa loob ng sasakyan, habang si Xukang naman ay malungkot na sumakay sa maliit na scooter papunta sa kanyang destinasyon. Nag-start ang sasakyan at biglang nag-lock ang mga pinto. Tinulak ako ni Jiang Lingyu papunta sa gilid ng kama at mahinang nagtanong, anong gagawin mo? Inabot ni Jiang Lingyu ang kanyang kamay at hinawakan ang aking leg. Umupo siya sa ibabaw ko at bumulong sa aking tainga. Halik, umiling ako ng walang pag-aalinlangan. Bagamat hindi pa ako nagkaroon ng kasintahan, alam ko na ang paghalik ay hindi basta-basta. Dapat pangalagaan ng isang lalaki ang kanyang pagkabirhen sa labas. Ang pagkabirhen na pinangalagaan ko sa loob ng 20 taon ay hindi maaaring basta na lang mawala. Naging seryoso ang mukha ni Jiang Lingyu. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinakal ako sa leg. Sabi niya ng malamig, hindi mo ba naintindihan? Iniutos ko sa iyo. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Sa pagkabalisa, iniabot ko ang aking kamay at dahan-dahang niyakap ang malambot na baywang ni Jiang Lingyu at yumuko upang halikan ang kanyang mga pulang labi. Ang samyo ng kanyang pabango na naamoy ko sa aking ilong. Bahagyang hinawakan ng aking mga labi ang kanyang mga labi. Agad ko siyang gustong itulak palayo, ngunit biglang may 2 kamay na lumabas at pinigilan ang aking ulo. Hinawakan ni Jiang Lingyu ang aking kwelyo na parang inaasahan na ito. At sa pagpapalitan ng posisyon, siya ang unang humalik sa akin. Nanlaki ang aking mga mata at gusto ko siyang itulak palayo, ngunit kahit anong lakas ang gawin ko ay walang silbi. Sa kawalan ng pag-asa, napilitan akong ipagsarado ang aking ngipin upang hindi makapasok ang kanyang dila. Matapos ang ilang beses na pagtatangka, sinuntok niya ako sa tiyan. Naramdaman ko agad ang matinding sakit sa tiyan at napilitan akong ibuka ang aking bibig. Sinamantala ni Jiang Lingyu ang pagkakataong ito upang pumasok. Makalipas ang 2 minuto nang muling pumasok ang sasakyan sa lungsod. Idinikit ni Jiang Lingyu ang kanyang mukha sa aking humihingang dibdib. Sa pagkakataong ito, sana ay matuto ka ng leksyon. Mula ngayon, kung ano ang ipag-uutos ko sa iyo, gagawin mo. Huwag mong subukang suwayin ako, naintindihan mo ba? Tumahimik lang ako. Pinabayaan ko na lang si Jiang Lingyu na umupo sa aking kandungan, nakayakap sa aking baywang. Hindi na ako malinis. Sa wakas ay huminto ang sasakyan sa tapat ng Jiangxing University. Alas hapon na at wala masyadong tao sa pasukan. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Iniabot ni Jiang Lingyu ang kamay sa akin. Bakit mo kailangan ang cellphone ko?
Kinuha ko pa rin ang cellphone ko mula sa aking bulsa at ibinigay ito. Maya-maya lang ay ibinalik ni Jiang Lingyu. Ang screen ng cellphone ay nasa interface ng komunikasyon. May naidagdag na numero na nakalagay asawa. Nagbabala si Jiang Lingyu habang nakayakap ang mga braso. Kung tatawag ako sa iyo sa susunod at hindi mo sagutin, maghanda ka ng mamatay. Pagkasabi niyon, bumalik siya sa sasakyan. Bago umalis, hindi niya nakalimutang bigyan ako ng banta sa kanyang mga mata. Kitang-kita na seryoso siya. Ano ba naman tong nangyayari? Naglalakad ako pabalik sa dormitoryo na medyo natulala, pakiramdam ko ay madilim ang aking kinabukasan. Kinabukasan ng hapon, natutulog ako sa sulok ng silid-aklatan. Patuloy na nanginginig ang aking cellphone. Ngunit hindi ko ito napansin. Biglang may humawak sa aking tainga at hinila ako pataas. Nataranta, pagdilat ko ay nakita ko ang isang mukha na may malamig na ekspresyon, malamig na mga mata ang nakatitig sa akin. Para bang tinitingnan niya ang isang patay na tao. Pumisi si Jiang Lingyu, naaalala ko, sinabi ko na sa iyo na sagutin mo ang tawag ko, hindi ba? Pero nandito ka natutulog ng mahimbing. Nararamdaman ko pa rin ang patuloy na vibration ng cellphone sa aking katawan. Biglang bumaba ang ekspresyon sa aking mukha. Hindi ba ako nakatulog kagabi? Medyo mahimbing lang ang tulog ko. Tumitig si Jiang Lingyu sa aking mga mata ng ilang sandali. Pagkatapos makatiyak na hindi ako nagsisinungaling, sa kanya ako binitawan. Tumalikod si Jiang Lingyu at lumabas ng silid-aklatan. Samahan mo akong maglakad-lakad. Hindi ako makatanggi. Pinunasan ko ang laway sa gilid ng aking bibig at nagmamadali akong sumunod. Nagpalakad-lakad na naman hanggang maghapon. Pagkatapos kong samahan si Jiang Lingyu na libutin ang lahat ng magagandang lugar sa labas ng campus. Gusto niyang pumunta kami sa kanyang villa. Habang nasa sasakyan ako, nakapikit ako at nag-iisip ng susunod na gagawin. Biglang lumapit si Jiang Lingyu sa akin, pagkatapos ay umupo sa aking kandungan at idinikit ang kanyang mukha sa aking dibdib. Yinakap ako ni Jiang Lingyu. Wala akong nagawa kundi yakapin siya ng mahina. Nang yakapin ko si Jiang Lingyu, naamoy ko ang mabangong samyo mula sa kanya. Hindi ko mapigilan ang mapalunok. Nakita ko ang isang bote ng mineral water na basta na lang nakalagay sa gilid. May natitira pang kalahati. Diretso ko itong kinuha. Pagbukas ko ng takip at akmang iinumin, biglang inagaw ni Jiang Lingyu. Tiningnan niya ako. Uhaw ka ba? Tumango lang ako. Wala akong magawa sa bruhang ito. Bahagyang umupo si Jiang Lingyu, hawak ang bote ng mineral water at iniikot ito. Pagkatapos ay uminom siya ng malaki at ibinulsa ang tubig sa kanyang bibig nang hindi nilulunok. Tiningnan niya ako ng maihamon at tinuro ang kanyang mga labi, ang ibig sabihin ay malinaw na. Gusto mong uminom? Madali lang, kunin mo mula sa aking bibig. Naintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Bigla akong naramdaman na hindi na ako masyadong uhaw. Umiling ako, sige na, inumin mo na lang. Sa pagkasabi ko niyon, biglang nanlamig ang mukha ni Jiang Lingyu. Nilunok niya ang tubig sa kanyang bibig at mahinahong nagbanta, kung hindi ka iinom ngayon. Sisiguraduhin kong hindi ka makakainom ng isang patak ng tubig sa loob ng 3 araw. Pagkasabi niyon, uminom ulit si Jiang Lingyu ng malaki at ibinulsa ang tubig, pagkatapos ay binuksan ang bintana ng sasakyan. Dinyot na inilabas ang natitirang tubig sa bote. Saglit na natahimik ang tensyon sa sasakyan. Habang malapit na itong lunukin, naramdaman ko na at napapikit ako ng mariin. Pagkatapos, sumubsob ako sa pulang labi ni Jiang Lingyu. Ang tubig sa aking bibig ay ininom ko lahat. Bumaba ito sa aking lalamunan at unti-unting naghiwalay ang aming mga labi. Bahagyang namula ang aking mukha at hindi ko napigilang tumingin sa labas ng bintana. Ngunit paano ako papayagan ni Jiang Lingyu? Muli siyang sumubsob sa akin. Pagkalipas ng 10 minuto, nakahiga si Jiang Lingyu sa aking dibdib. Tinitigan niya ako saglit, pagkatapos ay umungol siya. Huwag ka nang mag-isip na umuwi sa dormitoryo ngayong gabi. Lumipat ka na lang sa akin. Kung may kulang, dadalhin kita bukas para bumili. Para hindi mo na maisipang tumakas. Nagpakita ako ng pagtutol. Ngunit hindi ko ito ipinakita. Muli akong hinawakan ni Jiang Lingyu sa liig at kusang yumuko ang aking ulo. Muli kaming nagdikit ang mga labi. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang binitawan ni Jiang Lingyu ang aking liig. Dinilaan niya ang kanyang pulang labi, tinitigan ako, at nagdeklara ng may pagmamayabang. Pag-aari kita, bago kita paglaruan kahit tumakbo ka pa sa dulo ng mundo. Mahahanap pa rin kita. Napangiti ako ng mapait, kung gayon paglaruan mo na ako ng mabilis. Hayaan mo akong pumunta. Sa narinig niya, lumapit si Jiang Lingyu. Kinagat niya ang aking leg. Kung gayon, mas mabuti pang itigil mo na ang pag-iisip na iyan. Ako ay mapilit pagdating sa mga bagay na gusto ko. Baka habang buhay. Kaysa isipin mo kung paano ako maglalaro sa iyo, mas mabuti pang isipin mo kung paano ka mas makakakuha ng pabor. Biglang huminto ang sasakyan.
Nakarating na pala kami. Miss, narito na tayo. Ang pulang may batch ay nakaparada sa maliit na bakura ng villa. Pagkasabi nito ng driver, binuksan niya ang pinto at lumabas. Kami na lamang ni Jiang Lingyu ang natira sa sasakyan. Biglang natahimik ang paligid, tanging ang tunog ng aming paghinga ang naririnig. Nakaupo pa rin si Jiang Lingyu sa aking kandungan, hinawakan ang aking liig, at marahang nagsalita na bahagyang nakabuka ang kanyang mga labi. Honey, buhatin mo ako pababa. Gusto kong sabihin, wala ka bang paa? Ngunit pinigilan ko ito at walang nagawa kundi buksan ang pinto. Buhat ko si Jiang Lingyu na parang prinsesa, naglakad patungo sa villa, at tahimik na umakyat sa ikalawang palapag patungo sa silid tulugan. Diretso kong inilagay si Jiang Lingyu sa kama at tatayo na sana para umalis, ngunit tinawag niya ako. Tigil! Nang makita ni Jiang Lingyu na hindi ako nag-atubiling tumalikod, nanlamig ang kanyang mukha. Saan ka pupunta? Nakadaan na ako sa pinto, nahihiyang lumingon at sumagot, pupunta ako sa kwarto ko para matulog. Sa narinig ito, naglabas ng matinding galit si Jiang Lingyu. Tumayo siya mula sa kama at naglakad papalapit sa akin na nakayapa. Inabot niya ang aking damit at sinabi ng may madilim na mukha, ano ang sinabi mo kanina? Ulitin mo. Naitulak ako sa sulok, tinitigan ang kanyang madilim na mukha, at sa kabog ng aking dibdib, mabilis kong itinama ang sinabi ko. Sabi ko nagugutom ako at gusto kong magluto ng makakain. Nagugutom? Nang marinig ito ni Jiang Lingyu, napagtanto niyang gutom din pala siya. Binitawan niya ako at hinawakan ang aking baywang, tumatawa. Mabuti naman, akala ko tatakas ka. Sige na, gumawa ka na rin para sa akin. Nang makita niyang bumalik sa normal ang kanyang mukha, nakahinga ako ng maluwag sa aking puso. Nang hindi nag-aalinlangan kahit saglit, itinulak ko ang pinto at tumakbo patungong kusina. Si Jiang Lingyu ay nakatayo sa harap ng pinto ng silid tulugan. Nakatingin sa likuran ko na nagmamadaling bumaba ng hagdan, isang ngiti na parang nanunukso ang lumitaw sa kanyang mukha. Lumakad siya diretso at humarap sa aparador. Binuksan niya ang maliit na drawer sa ilalim ng aparador. Pagkabukas nito, lumabas ang mga translucent na stockings. Kahit puti, itim o fishnet stockings. Lahat nandoon. Masasabing hindi mo matatanggihan. Ang pabango ay kumakalat at bago pa man makarating sa silid, ang matamis na pabango ay naamoy na. Pagpasok ko sa pinto, ang ilaw sa silid ay nagbigay liwanag. Inilagay ko ang 2 basong nagliliyab na pritong kanin sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Nang hindi lumilingon, sumigaw ako kay Jiang Lingyu na nakahiga sa ilalim ng kumot, kumain ka na. Pero bago pa man ako makagalaw, isang pares ng kamay ang yumakap sa aking baywang mula sa likuran. Narinig ko si Jiang Lingyu na may mahinang tinig na nagsabi, inakala mong hindi na ako kakain. Hindi ko napigilang sumang-ayon pero maaari mo muna akong bitawan. Sinadya kong hinawakan ni Jiang Lingyu muli akong umupo sa aking kandungan. Ang mga balat pang taong kulay na stockings ay napakatingkad. Ito di. Pinilit kong ilayo ang tingin ko, sinisikap na huwag tumingin, ngunit ang pakiramdam sa aking mga hita ay patuloy na gumugulo sa aking puso. Umiti si Jiang Lingyu at tumingin sa akin habang nakatagilid. Kumusta, maganda ba? Karaniwan lang naman. Kinuha ko na ang kutsara at nagsimulang kumain ng kanin. Hindi nagmadali si Jiang Lingyu, tahimik na umupo sa aking kandungan habang kumakain, paminsan-minsan ay inuuga ang kanyang mahahabang jade legs. Tila sinusubukan niyang mang-akit ng isang tao, ngunit sa kabutihang palad, nakayanan ko pa rin ito dahil sa aking pambihirang pagtitimpi. Natapos kong kainin ang pagkain habang pinipigilan ang init sa aking kalooban. Ako na ang maghugas ng plato, matulog ka na muna. Nagplanong humanap ako ng dahilan para umalis sa mapanganib na lugar na ito, ngunit bago pa man ako makatayo, hinalikan ako ng pulang labi ni Jiang Lingyu. Pagkatapos ng sandali, muli kaming naghiwalay. Umiti si Jiang Lingyu at nagtanong, kailan mo pwedeng hugasan ang mga plato? Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin ngayon? Ngunit pagkasabi pa lang niya nito, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Jiang Lingyu. Sa susunod na segundo, pumikit siya at bumagsak. Mabilis akong kumilos at niyakap siya. Tiningnan ko ang mukha ng babaeng mahimbing na natutulog at nakahinga ako ng maluwag. Nakakatuwang umiti ako, hindi ko akalain na magiging ganito kabilis ang biro. Hindi nga ako nilinlang niksukang. Maingat kong binitbit ang natutulog na si Jiang Lingyu. Tumayo ako at binuksan ang isang bahagi ng kumot. Inilagay ko siya sa kama. Pagkatapos ayusin ang kumot, lumabas ako ng silid. Mula nang halos mabaon siya ng buhay upang patahimikin, gusto na siyang ipatupad ng kasama niyang siksukang ang paghihiganti. Nagkataon na kinuha ni Ksukang ang isang bote ng pinatibay na sleeping pills mula sa kanyang bahay, na garantisadong makakatulog sa buong araw pagkatapos uminom ng isa. Palagi kong dala ito. Ngayon ay nagamit ko na rin ito. Ang mga kilos ng babaeng ito ngayong gabi.
Malinaw na gustong kainin ako. Paano ko naman ipagbibigay duwit ang gusto niya? Kung malaman lang ng nanay ko na may ginagawa akong kakaiba sa paaralan. Tiyak na kukunin niya ang sandok at sasagupain ako sa gabi. Nag-isip ako at nagpasya akong tumakas sa gabi. Kung magising ang babaeng ito bukas. At malaman niyang ako ang nagbigay sa kanya ng gamot, baka kuhanin niya ang itak at basagin ako. Sa ilalim ng takip ng dilim, lumusot ako palabas sa bintana ng kusina. Pagkalagpas ko, tumingin ako sa paligid ng mga bodyguard na nagpapatrolya. Nagkunwari akong walang pakialam at lumakad patungong gate. Mabilis akong napansin ng isang pares ng nagpapatrolyang bodyguard at pinigilan ako. Ang pinuno ng mga bodyguard ay isa sa mga bodyguard na dati nang naghukay ng hukay. Umiti siya at sinabi, "Jim Iwang, maaga ka pa para umuwi." Alam niyang lubos siyang pinahahalagahan ng kanyang amo. Kaya ang tono niya ay natural na masigla. Sa liwanag ng poste ng ilaw, napangiti ako ng mapait, nagkunwari akong walang magawa at sinabi, "Hindi ba't napagalit ko ang iyong amo? Pinauwi niya ako ngayong gabi." Ang kapitan ng bodyguard ay nagpapanggap na naiintindihan. Umiti ang isang pulong. "Naintindihan ko na. Sige na, mag-iingat ka." Nagsalita siya at nagbigay daan, hindi siya nagduda sa sinabi ko. Sa huli, alam na niya ang ugali ng kanyang amo. Masasabing pabago-bago ang kanyang emosyon. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong wala silang duda, at naglakad ako patungo sa labasan. Hindi ito masyadong mabagal. Kinaumagahan, ang nakakasilaw na sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Jiang Lingyu. Sa kanyang pagtulog, nagbaling siya ng walang malay, sinusubukang yakapin ang isang bagay ngunit wala siyang nahawakan. Bahagyang gumalaw ang kanyang magagandang pilikmata. Dahan-dahan siyang nagmulat, nagtatakang tumingin sa bakanting pwesto sa tabi niya, at pagkatapos ay naalaala ang mga pangyayari kahapon. Halos agad na nahulaan ni Jiang Yongyu na siguradong may ginawa si Wang Yu sa sinang-sinang. Kainis, talagang naglakas loob siyang bigyan siya ng gamot. Bilang pinakamatandang anak ng pamilya Jiang, naglakas loob pa siyang bigyan siya ng gamot. Nakakainis na Wang Yu, sigurado kang patay ka na ngayon. Matapos lang maghilamos ng simple. Diretso siyang bumaba, malamig ang mukha, at nagmaneho ng kanyang pulang may batch, patungong Jiangxing University. Bagaman hindi alam ng ilang bodyguard kung bakit ganoon na lang kagalit ang kanilang amo. Sumunod sila sa likuran, ang orihinal na kalahating oras na biyahe. Sa mabilis na pagmamaneho ni Jiang Wenyu, halos 10 minuto na lang ang ginugol upang marating ang tapat ng dormitoryo ng mga lalaki sa Jiangxing University. Lubos na nagagalit si Jiang Wenyu, direkta siyang naglakad pataas. Sumunod lang ang mga bodyguard sa likuran. Sa dormitoryo 111, dahil walang klase ngayon, ang dormitoryo ay puno. Siksukang ay yakap-yakap ang kumot at natutulog, paminsan-minsan ay bumubulong ng mga tawa. Sa sandaling ito, ang dormitoryo. Ang sulok ay sinipa, ang pinto na gawa sa kahoy ay direktang bumagsak sa pader, nagdulot ng malakas na ingay. Sino ang naglakas ng loob na lumabas? Siksukang, na nagising, ay galit na tumingin sa pintuan. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinabi, ang mga bodyguard na pumasok sa pintuan ay natakot sa kanya at pinigilan ang natitirang mga salita. Nagmamadaling nagtago sa ilalim ng kumot, nanginginig. Pumasok ang ilang bodyguard, si Jiang Lingyu ay sumunod. Mabilis niyang sinuri ang dormitoryo, hindi niya nakita ang boses niya, at naglakad siya patungo sa kama ni Siksukang. Malumanay niyang tinanong, nasaan ang taong iyon, si Wang Yu? Bahagyang sumilip si Siksukang. Parang malapit nang umiyak, "Ate, hindi ko alam. Hindi ba't ikaw ang nagdala sa kanya?" Hindi pa siya bumabalik. Nagpunta si Jiang Lingyu sa kanyang kama at hinawakan ito. Malamig. Mukhang hindi pa siya bumabalik. Saan siya maaaring pumunta? Hindi kaya't nagkaroon siya ng pakpak at lumipad. Direktang inutusan ni Jiang Lingyu Siksukang, tawagan mo siya at tanungin kung nasaan siya ngayon. Nanginginig na Siksukang sa ilalim ng kumot. Mabilis niyang kinuha ang telepono sa ilalim ng unan at tinawagan siya. Nagring ang telepono ng 2 beses at mabilis na nasagot. "Hello, Kang Z. Anong nangyari?" Si Jiang Lingyu na nakatayo sa tabi. Hindi niya agad kinuha ang telepono, ngunit nagbigay senyas kay Siksukang na itanong ang lokasyon ko. Nanginginig ang boses ni Siksukang, "Saan ka nagpunta, bata? Hindi ka bumabalik buong gabi." Sa isang maliit na bayan sa labas ng Jiangxing, sa isang motel, nakahiga ako sa kama at narinig ang kakaibang tunog. Nangunot ang aking noo, nagtanong ako ng sakim, "Kang Z, may iba ka pa bang kasama dyan?" Nang masabi ko yan, kinuha ni Jiang Lingyu ang kutsilyo sa prutas na nasa ibabaw ng mesa at tiningnan Siksukang ng may banta. Siksukang na tumatawag ay biglang kinabahan at dali-daling bumalik sa akin sa kabilang linya. "Wala, sobra ka lang nag-iisip, di ba? Dito, sigurado na ako ng 100% na may iba sa kabilang linya. Siguradong ang babaeng si Jiang Lingyu na ang naghanap sa akin."
Mabuti na lang at matalino ako at hindi ako bumalik sa dormitoryo. Kung ganyan kabilis ang sinasabi, kahit sinong hindi bobo ay mahulaan. Nang maisip ko ang bagay na iyon, umikot ang aking mga mata. Tumawa ako ng maluwag, ayos, Kang Z, natuto ka ng sumagot ng pabaliktad. Sabihin mo sa akin. Hindi ba't ang babaeng iyon ang naghanap sa iyo? Sa dormitoryo Ki 111, ang dulo ng kutsilyo ni Feng Li ay nakatutok na sa lalamunan ni Xukang. Kung medyo napalakas pa ni Jiang Lingyu ang presyon, diretsong itutusok na niya ito. Si Xukang, sa sandaling ito, ay minumura na ako ng todo. Ano bang sinasabi mo? Ano nang pabaliktad? Gusto mo bang kamuhian ko ang ama mo at makuha ang kanyang mobile? Nakahiga ako sa kama at natutulog na parang hari, habang sa dormitoryo 111, nawalan na ng pasensya si Jiang Yongyu. Diretso siyang lumabas ng dormitoryo, kumaway sa mga bodyguard, at naglakad pababa. Sa walang kasing tinding dormitoryo, narinig ang sigaw ni Xukang. Isang pulang may batch ang lumabas mula sa Jiangxing University. Nakaupo si Jiang Yongyu sa kotse at malamig na sinabi sa kabilang linya ng telepono, "Kumusta na? Nahanap mo na ba?" Isang magalang na boses ang narinig mula sa kabilang linya, "Nahanap na namin, miss. Nahack namin ang account ni Amy Wang. Nalaman namin na ang huling pagkakataon niyang gumastos kahapon ay sa isang motel sa labas ng bayan. Ipadala mo ang lokasyon." Pagkatapos sabihin yan, ibinaba ni Jiang Lingyu ang telepono. Nagsimula na siyang mag-isip kung paano niya parurusahan ang lalaking iyon. Ang kasintahan niyang iyon ay lalo pang lumala. Hindi ko inaasahan na lalo pa siyang lumala. Tila kailangan ko siyang turuan ng leksyon ng maayos sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, ako naman na mahimbing pa rin ang tulog. Hindi ko alam na malapit na ang pagbabago sa aking buhay. Sa isang motel sa labas ng Jiangxing, nakatapal ng tape ang bibig ng may-ari. Tahimik siyang nakaupo sa sulok. Pagkatapos malaman ang numero ng kwarto, diretsong umakyat si Jiang Lingyu sa itaas. Huwag ninyong hayaang mailumapit sa kwartong ito. Kahit anong ingay ang marinig ninyo mamaya, huwag kayong papasok. Tumango ang mga bodyguard. Mabilis nilang kinontrol ang buong motel at nagbigay din sila ng bayad sa account ng may-ari. Pumasok sa kwarto, tanghali na. Ngunit ako ay mahimbing pa ring natutulog sa kama, paminsan-minsan ay napapangiti sa aking mga labi, tila nananaginip ng isang bagay na masaya. Dahil ito ay ordinaryong kwarto lamang, napakasimple ng dekorasyon. Sa kwarto ay may isang malaking kama lamang. Hindi nagmadali si Jiang Lingyu na kumilos. Pagkatapos niyang isara ang pinto, umupo siya sa gilid ng kama at tinanggal ang kanyang mga sapatos. Ipinakita ang makinis at puting balat ng kanyang paa. "Tulog ka pa ba ng mahimbing?" Nakatingin si Jiang Lingyu sa akin mula sa itaas. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa at malakas na inapak sa aking tiyan. Sa susunod na sandali, ang sigaw ko ay narinig sa kwarto. Ang mga bodyguard na nakabantay sa labas ay nanindig ang balahibo. Nararamdaman ang sakit mula sa aking tiyan. Ang aking mukha ay puno ng paghihirap habang ako ay nakakuyom. Mahigpit kong hinawakan ang aking tiyan. Hindi ako makapaniwalang nakita ko si Jiang Lingyu na may malamig na mukha. "Bakit ka nandito?" Tumawa si Jiang Lingyu, ang kanyang tawa ay napakalamig. "Sa buong Jiangxing, basta gusto ko, walang hindi ko nalalaman." Hinawakan niya ang kwelyo ko at bahagyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malamig na hangin ng isang santo, at malamig siyang nagsalita, "Hindi ba ako sapat sa'yo? Hinayaan kitang hawakan, ngunit gusto mo pa ring tumakas. Galit ka ba sa akin ng ganito?" Gusto ko sanang magpaliwanag ng biglang may hangin na dumaan sa aking tainga. Sa susunod na sandali, isang malutong na sampal ang tumama sa silid. Malinaw na nakikita na may lumabas na pulang sampal sa aking kanang pisngi. Nagulat akong hinahawakan ang aking namumulang kanang pisngi. Sumiklab ang galit sa aking puso. Tumingin ako kay Jiang Lingyu na may galit na tinig, "Nabaliw ka ba?" Si Jiang Lingyu ay malamig na tumawa. Salita-salita siyang nagsalita, "Hindi lang ako ang mababaliw ngayon, kundi pati ikaw. Ngunit ikaw ay mababaliw sa aking pagtuturo. Tingnan natin kung maglakas loob ka pang tumakbo sa hinaharap." Habang sinasabi ito, siya ay nasa silid. Patuloy na pumapasok sa aking pandinig ang mga tunog ng aking pag-ibig. Ang malutong na mga sampal ay tuloy-tuloy at ang mga sigaw ay hindi nagtatapos. Isang maliit na maputing paa ang tumapak sa aking mukha at patuloy na minamasa. Si Jiang Lingyu ay ganap na nakaupo sa akin. Siya ay paulit-ulit na sumuntok sa aking katawan, "Gusto kong tumakbo ka, gusto kong hindi ka sumunod. Gusto kong makipagtalik ka sa ibang babae." Nais ko sanang lumaban, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, natuklasan ko na ang lakas ko laban sa babaeng ito ay hindi pareho ng antas. Hindi lang hindi ako nagtagumpay. Sa halip, lalo pa itong pinabaliw ni Jiang Lingyu. Ngunit mas malala pa ang darating. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto ng pagpalo,
Si Jiang Lingyu ay tila napapagod na at pansamantalang huminto. Bahagya siyang hingal na nakatingin sa akin na nakahiga sa kama. Sa puntong ito, malalim akong humihingal. Ang balat ko sa maraming bahagi ay namumula at namamaga, at marami akong mga marka ng sampal sa aking mukha. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sumuko. Tumingin ako kay Jiang Lingyu na nakaupo sa akin at sinabi na nakakagat ang aking mga ngipin. Baliw ka na babae, maghintay ka lang. Nakita ni Jiang Lingyu ang aking hindi pagpayag na reaksyon at tumawa. Ang kanyang tawa ay may kasamang kabaliwan at sakit. Muli niyang iniabot ang kanyang kamay. Nakita ko ang kanyang kamay na papalapit sa aking mukha at bigla kong ipinikit ang aking mga mata. Ngunit sa aking mukha, naramdaman ko ang isang malambot na pagkilos.